Okay. So, itong Okta Research, ayoko na sana itong i-vlog, no? Pero napipilitan akong mag-vlog again dito, no? Kasi tapos na tayong nag-vlog dito, no? In-explain ko na itong pagbaba ng 12%, no, ni VP Sara. Pero kung titingnan mo, siya pa rin yung pinakamataas na sa ratings, 70%. Sa pinakamataas na government officials, silang apat. Siya pa rin yung pinakamataas, si VP Sara. Pero again, napavlog ako tungkol sa issue na ito dahil nga dito sa mga mali-mali na mga analysis ng mga ilang vloggers dyan. Yung mga nagpapanggap ba na supporters ni Presidente Bongbong Marcos tapos sinisiraan itong si VP Sara. Yan yung marami yung mga vloggers dyan. Isa na yan yung dati ko nung police na si Top 1 na nagmagaling-galingan ba? Na alam mo naman na puros paltos yung kanyang explanation. So, itong nangyari kay VP Sara, if you will try to analyze, yes, bumaba itong rating niya 12%. Ang dahilan dyan na bumaba siya, in-explain ko na ito, hindi yan, ang dahilan dyan, hindi yung pagbanat ng mga Makabayan Black, yung si Castro. Hindi. Ang dahilan dito is si Martin Romualdez, yung pinsang buo ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? Yan ang ating i-explain. Okay? Kung ano ang dapat gawin dito. Yan ang ating i-explain, no? Dahil kung hahayaan natin ito, lalaki at lalaki ang ulo nitong si House Speaker Martin Romualdez. Yan ang pag-usapan natin, no? Pero bago ang lahat, guys, help me na i-like at i-share muna itong ating vlog. Like and share muna. Okay? Sabay-sabay tayo mag-like and share sa Facebook at YouTube para kakalat ito sa taong bayan. 1, 2, 3, go! And also, guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Follow, subscribe na dito sa channel natin. Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. 1, 2, 3, go! So, ayan na nga. Bumaba ito dahil itong si House Speaker Martin Romualdez, grinab niya ang opportunity, no? Yung confidential funds na yan. Ang nagrereklamo dyan sa confidential funds, yung mga Makabayan Black lang. Sina Castro and company, sila Raul Manuel. Tapos sumausaw lang itong si Senator Riza Hontiveros. Yang grupo na yan, yung mga oposisyon na yan, yan lang ang nagrereklamo. Dati hindi naman yan nagrereklamo si House Speaker Martin Romualdez, eh. 'Di ba? Pero pinagsamantalahan niya. Ito na pala yung opportunity ko na sisiraan ko si makisawsaw ako dito sa confidential funds na ito. And that's one way and form of paninira pa rin dahil sinuportahan mo. 'Di ba? At alam ko na mismo itong si Presidente Bongbong Marcos ay na-shock dito sa ginawa ni House Speaker Martin Romualdez. No? Kasi sabi nga ni VP Sara, tambaluslos. Sa ambisyon mo, naging tambaluslos ka. So ano bang ang ambisyon ni House Speaker Martin Romualdez? Alam niyo na kung anong ambisyon niya. 'Di ba? So yan ang mga pangyayari. Pinakinggan ko lahat ng mga political expert, pinakinggan ko lahat ng mga dating unit team. Dating unit team sina Roque, sila Legal Counsel Panelo, no? Pinakinggan ko lahat. Tama, merong tama sa mga sinasabi nila. Which is sinabi ko, in-explain ko na dati ito. Hindi pa nga sila nakapagsalita tungkol dyan, pero pareha kami ng analysis ni Roque. Itong si Attorney Harry Roque. Na dahil sa paninira nitong si Martin Romualdez, no? Hindi naman direktang siniraan, pero the act of supporting the confidential funds na tinanggal nila ang confidential funds ni VP Sara, ipinamukha ni House Speaker Martin Romualdez
na masama yung confidential funds ni VP Sara. So, ano ba talaga yung confidential funds? Lagi na natin itong ini-explain sa ating vlog. Ang confidential funds ay ginagamit ito sa mga kalaban ng gobyerno. Oh? Example dito, yung mga nagbalik loob. Alam niyo na, di ba? Oh, ginagamit 'yan. Oh. Pinupunduhan 'yan mga nagbalik loob sa mga areas sa bukid na alam naman natin mahirap ang edukasyon doon. So relevant ito sa trabaho ni VP Sara sa Department of Education. Oh. Gusto niya ni VP Sara yung mga kabataan doon na mga inosente, no? Na yung mga parents nila, yung mga nagbalik loob, pupunduhan yan. Yan, ginagamit niya ng confidential funds. Kaya nga confidential dahil hindi yan dapat sinasabi. So, sinong papalag dito? Sino ba ang unang magrereklamo dito? Eh, wala nang iba, kundi yung Makabayan Black. Di ba? At hindi lang yan sa mga nagbalik loob. Ginagamit rin yan ng iba pa na mga expenses na sa kalaban ng gobyerno, sa seguridad ng mga ilan nating mga nagtatrabaho sa gobyerno. So, ngayon, hindi ko maintindihan na alam naman ito ni House Speaker Martin Romualdez kung saan ginagamit yung confidential funds, bakit niya tinanggal ang confidential funds ni VP Sara? Di ba? Hindi natin maintindihan. Pero, sa ampulot dulo dito, real talk laman ito, alam nyo na, para ma-emphasize yung reklamo ng kasi nagti-trending na na confidential funds. Alam mo naman na sa ating mga kababayan ngayon, meron yung mga yung ating kapwa natin Pilipino na narinig lang sa balita without even analyzing, maniniwala kaagad. Mga galibol bang tao ba? Diba? So, bababa talaga ang rating ni VP Sara ng -12. Pero, itong media, no? Na alam ko naman na kontrolado na ito ng tambaluslos, no? Noon, kung magpresenta sila ng ratings, hindi nila masyadong in-emphasize kung gaano kababa yung pagbaba ng isang rating, gaano ka up yung isang rating. Pero ngayon, in-emphasize nila. Oh. Yung if mapapansin mo sa media ngayon at sa mga vloggers ng mga tambaluslos, lagi nilang ine-emphasize na si VP Sara raw ang biggest loser. Si VP Sara raw yung pinakamababa na rating na bomba. No, 12% yung pagbaba. Ha? 12% yung pagbaba. Yung kay Martin Romualdez, nag-6%. Oh, alam nyo na bakit nag-6% yan. Oh, sabi nga niyang ibang mga vloggers, bakit ka nag-6%? Na di naman natin kilala, mga vloggers ang naman ang kilala kay Martin Romualdez. Di ba? Yung mga ordinaryong tao, hindi naman kilala ito si Martin Romualdez. Alam nyo na, baka ginamitan ito ng extraordinary funds raw, sabi ng mga ibang vloggers. Ginamitan ng extraordinary funds, di natin alam na bakit yan tumaas. Pero hindi nila in-emphasize. Silang apat na highest government official na silang apat, no? Sila yung highest government official, no? Hindi nila napansin na si VP Sara pa rin ang nangunguna. 70% pa rin ang naniniwala kay VP Sara. Itong si Presidente Bongbong Marcos kawawa. Na hindi nila maintindihan. Itong si Tambaluslos Martin, hindi nila naiintindihan, no? Na kapag bibirahin nila ng bibirahin, sisirain nila ng sisirain itong si VP Sara, ibababa rin ang rating ni Presidente Bongbong Marcos. Dahil yung dalawa na yan, makakasama yan. Unity. I hate to say this, pero unity team. Pero para sa akin, wala nang
itong unit team na ito, wala na. Nabubuwag na itong unit team na pangalan na ito dahil dito kay House Speaker Martin Romualdez. Oh. Ikaw, House Speaker Martin Romualdez, hindi mo ba naisip na yung pag-suporta mo dyan sa Makabayan Black, inadadamay tuloy itong si Presidente Bongbong Marcos sa ginawa mo? Di ba? Oh. Let's say na hayaan natin si House Speaker Martin Romualdez na paggalawid na niya yung kanyang pamumulitika para manalo siya kung ano mang tatakbuhin niya o magpresidente man siya, di ba? Kaya as per Duterte, ambisyoso rin to eh. Let us say na namumulitika ka. Pero hindi mo ba naisip, House Speaker Martin Romualdez, na tinulungan ka nitong si VP Sara at si PBBM during the campaign na ikaw ay magiging popular? Wala ka naman eh. Sino ka ba? Hindi ka naman kilala sa Pilipinas. Hindi ba? Oh. Ngayon, hindi ka ba manhid ka ba? Hindi ka ba what do you call that one? Na sa Bisaya pa, wala ka bang kaikog kay Presidente Bongbong Marcos sa ginawa mo? Sa ginawa mo kay VP Sara, hindi ka ba naikog kay PBBM? Di ba? So, yan nga ang sabi ng ilang sa atin sa mga politika na galing ng Uniteam. Sabi nila na sira kayo ng sira kay VP Sara. Na itong ating presidente hindi nga naninira kay VP Sara. Kayo yung nagpatakbo ng Uniteam. Pero ikaw yung number 1. Nasaan na yung Uniteam dyan? Oh. Itong si VP Sara, tahimik lang ito. Hindi siya kumikibo. Pero ikaw yung nangunguna, yung ginawa mo kay dating Presidente Arroyo, yun ano eh, yun yung simula sa ginawa ni House Speaker Martin Romualdez. Alam ko naman, maraming nagsasabi ng mga vloggers na dapat na mangialam itong si PBBM. Dapat lang na isisita na itong si House Speaker Martin Romualdez ni PBBM. Dapat magsalita na si PBBM dahil siya, yan ang ibang sabi ng mga politiko ha, isa na yan si Roque, sabi niya na, dapat na magsalita si PBBM dyan. Sisitahin itong si Martin Romualdez. Dahil siya lang yung ano. Alam nyo, si PBBM, kung ating i-analyze yan, no? Focus ito sa trabaho si PBBM. Kung matatandaan mo, lagi itong out of the country, binabas na nga siya always ng pag-alis sa bansa natin dahil nga pinalalago niya yung ating ekonomiya. Naawa na ako kay PBBM. Focus siya sa kanyang trabaho. Di niya alam na pati siya bumaba na ang rating dahil sa ginawa ng kanyang kasamahan dyan sa Uniteam. Diba? Nadadamay. At si PBBM, alam kong hindi siya mag-iingay. Dahil ayaw niyang makisawsaw dahil itong type of president na si PBBM, hindi gustong mamumulitika. Tingnan mo kung anong nangyari noon. Binanatan ni former President Duterte si PBBM na siya raw ay weak leader, siya raw ay mahina, di ba? Si PBBM did not respond any of those na banat kay Duterte. But remember, itong si Duterte at si PBBM magkaibigan ito, pero bakit binanatan ni Duterte? Yun ay part sa pamumulitika. Yun ay part sa laro ng
election. Laro ng pangangampanya. PBBM understood that. Okay? Alam niya na laro lang yun kay Duterte. At alam naman natin si Duterte, grabe yung strategy doon. Pero hindi niya pinatulan si Duterte dahil alam niya magkaibigan silang dalawa. Bakit si VP Sara nag-stick siya kay PBBM kahit yung kanyang tatay binanata niya si PBBM? Dahil alam ni VP Sara rin na yun lang ay laro. Okay? Na until now, itong si former President Duterte, hindi naman bumabanat kay PBBM. Hindi siya bumabanat dahil hindi ito kampanya. Ang ginawa ni PBBM ngayon, suportado kay President Duterte. Hindi ko lang maintindihan sa ibang mga vloggers bakit hate nila si former President Duterte, pilit nilang pinag-aaway itong si PBBM at si former President Duterte. Kasi kayo yung mga tambalos-los vloggers. Yung mga Martin Romualdez vloggers ba? Hindi kayong mga nagpapanggap na PBBM, tambalos-los vloggers kayo. Ang sinuportahan ninyo si Martin Romualdez, hindi si PBBM. Kung tunay kayong sumuporta kay PBBM, dapat suportahan nyo si VP Sara. Dahil si PBBM, kung makikinig kayo sa opinion ni PBBM, si PBBM, malaki ang tiwala niya kay VP Sara. Paano kayo nagiging vlogger ni PBBM ngayon? Kung kayo ay ayaw sa mga gusto ni PBBM, nagpapanggap lang kayo na vlogger ni PBBM. So alis na kayo dyan. Punta na kayo kay House Speaker Martin Romualdez. Tambalos-los vloggers kasi kayo eh. Diba? So yun lang. I have to give my opinion about this because maraming mga vloggers ngayon na nililin lang kayo. Okay? To mislead para masiraan itong si VP Sara. Okay? So, yung survey na yan, ini-emphasize lang yan na si VP Sara raw ang biggest loser. Pero at the end of the day, si VP Sara pa din ang pinakamataas sa lahat ng mga politicians ngayon sa Pilipinas. Yun lamang po, mag-comment, react kayo sa issue na ito. Babasahin natin yan sa comment section, ang inyong opinion. Okay? Like, share this video para kakalat ito sa taong bayan. Subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? See you in my next video. Have a great day. God bless inyong lahat.